Patuloy po nating ipanalangin at ipanawagan ang hustisya para po kay Mima Alicia. Pero maganda po ang balita na pag-uusapan po natin ngayong oras na ito sapagkat kanina inanunsyo po ng Philippine National Police na tukoy na po nila yung dalawang suspect at ang pagkakakilanlan po nito at ang nakalulungkot po dito mukhang ang naging ugat ng kamatayan nito pong si Mima Alicia o yung pagpatay po sa kanya last July 17 ng umaga ay maaaring ang nasa likod daw po ay isang sindikato. Hindi pa po natin alam yung buong detalye pero malaking bagay na po ito na kahit paano sana ma-set aside yung politika sa mga ganitong karumal-dumal na krimen. Kasi alam po ninyo, dapat walang namamatay sa pagsasalita po ng ating mga saloobin hinggil po sa gobyerno o sa politika. Kaya kung totoo man ito pong investigasyon na ginawa ngayon ng ating kapulisan o sabihin ko na base po sa investigasyon na isinagawa ng ating kapulisan, I'm sorry na nagkaroon pa ako ng pagdududa Base po sa investigasyon na isinagawa po ng ating kapulisan, mukhang hindi po ito related sa politika. Sabi po, sa balita po ng News 5, dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia, tukoy na. Suspect sa pagpatay sa political vlogger, tukoy na ng mga pulis ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia or kilala po natin bilang Mima Alicia. Ang kanyang apelyido po ay Lipata sa Caloocan noong Biyernes, July 17. Tinitingnan ng pulisya ang posibilidad na isang sindikato ang nasa likod ng naturang krimen. May mga impormasyon na po akong nakalap dito mga tol pero hindi ko na po sasabihin dito sa ating programa at hahayaan ko na lamang pong lumabas po iyan sa balita bilang pagrespeto na rin sa pamilya ni Mima Alicia, lalong-lalo na sa kanyang ina na nakakwentuhan ko kahit sandali kagabi at ramdam na ramdam ko yung bigat sa dibdib ng kanyang ina. Salamat kay Boss Mike Cervera sapagkat sa kabila ng pighati na nararamdaman ng ina ni Mima Alicia at ng kanyang pamilya, napapatawa ni Mike Cervera ito pong pamilya, lalong-lalo na yung nanay. Komedyante pala nitong si Mike Cervera sa personal, Kaya masaya rin ako na kahit paano na-meet ko sila, na kahit nagkaroon ng mga differences paminsan-minsan sa mga opinion po namin, hindi naman po nauwi ito sa talagang malaking gusot, At natutuwa ako na tinanggap nila ako kagabi ng taus-puso, sa kanilang grupo. Bagamat di ko sinasabing sasali po ako sa grupo nila, Nakakatuwa lamang na alam nyo naman, wala po akong pinupuntahan kahit anong grupo o sinasalihan at hindi ko ine-expect na ganun yung magiging pagtrato sa akin. Kumbaga, lakas loob lamang akong pumunta doon para po sulyapan ang huling sandali nito pong si Mima Alicia. At hindi ko ine-expect na magiging ganon yung pagtrato nila sa akin. Kaya salamat kay Boss Mike Cervera sa grupo nila na sina Takeru Miyamoto, Ballpoint at marami pang iba na hindi ko na mabanggit ang mga pangalan. At saka higit sa lahat mga tol, na tutuwa akong malaman at ipabatid sa inyong kaalaman bagamat hindi ko na po sasabihin kung sino yung tumulong o tutulong ay yung mga kapatid po ni Mima Alicia sa kabutihan po ng isang individual ay mukhang masisigurado na po nito ang kinabukasan po nila sa pamamagitan po ng pagpapaaral sa mga kapatid ni Mima Alicia. Kasi sa mga hindi po nakakakilala kay Mima, siya po yung breadwinner ng pamilya po nito. Kung aking natatandaan ng tama yung aming naging conversation almost 2 years or more than 2 years ago, nagkaroon pa kami ng biruan kung magkano kinikita niya sa YouTube. At during that time, medyo malakas pa kinikita ko sa Facebook. Kaya
proudly ang isa't isa sinasabi kung magkano yung legal po na kinikita ng bawat isa. At naikwento niya nga rin doon na may mga pinut siyang negosyo sa probinsya para sa kanyang mga mahal sa buhay doon, at higit sa lahat yung pagtataguyod sa kanyang pamilya, no? Kasi marami pang mga bagay na hindi ko na lamang mabanggit dito sa harapan po ng publiko, pero ito naman ang isa sa nakalulungkot, alam na rin naman po nating lahat ito, at ako'y nagulat din na may ganun palang sitwasyon. Meron po siyang naiwang anak, no? At yun ang isa sa mga nakalulungkot na bagay kasi lalaki yung bata na wala na po yung kanyang ina. Ngayon, ano po yung development dito po sa pag-iimbestiga ng ating kapulisan, at nagpapasalamat po tayo sa ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., at sa lahat po ng mga opisyales ng ating PNP, partikular sa Northern Police District, sapagkat mabilis po nilang naresolba ito pong pagkakapatay kay Mima Alicia. Ang panalangin ko lamang na sana sa lalong madaling panahon, malaman pa kung sino po yung pinakautak sa pagpapapatay dito po kay Mima Alicia. Pakinggan po natin ang tinig ng ating Philippine National Police Public Information Office. Philippine National Police, na-identify na po. Actually, after 24, less than 24 hours, we were related able to identify pagpatay kay sa vlogger po sa Caloocan City. Nagaya po ng sinabi niya, most probably ay ito po'y membro ng sindikato or inupahan ng isang sindikato para po ipapasla o ipapatay si vlogger natin, Elias Mima. So, we are hot on the tracks. Sinusundan pa po natin. Hanggang ngayon, nasa operations pa po tayo. But also, we are already readying the case to be filed against these two. Yung pong dalawang na-identify na natin. Salarin. At pinoprovide na rin po natin sila kung ano po ang kanilang nagawa noon. Yung isa po ay meron na po patong-patong na kaso. So, everything will be given. We cannot give specific details as of now as to para hindi po ma-compromise ang ating operation as well as the safety ng ating mga personnel ng publiko. Pero ibibigay po namin sa inyo lahat once we complete the investigation and the police will. Umaasa po kami na magiging updated ang public sa mga impormasyon na yan, sir, kasi talagang marami pong nag-aalala dito. Ano? Lalong-lalo na po yung mga nabanggit sa listahan na inilabas ni Pebbles Talaquera. Siyempre, yung mga pamilya po nila ay nag-aalala dahil nabanggit yung mga pangalan. Ako po wala dun sa listahan. Pero ang maganda naman dito kahit paano, mukhang hindi po ito politically motivated. No? Kasi dapat sa isang demokrasyang bansa, walang puwang ang anumang karahasan pagdating po sa politika at paglalabas po ng saloobin ng bawat Pilipino sa mga lingkod bayan po natin. Regardless kung sino po yung ating sinusuportahan o kinikriticize. Dapat malaya po nating nagagawa yan nang wala po tayong pangamba sa ating buhay, no? Kasi kung mangyayari na sa bawat mga insidente tapos ang involved ay politika, hindi po 'yun maganda, no? Hindi maganda ang pagpaslang sa anumang uri ng kriminalidad, pero pagka politika kasi ang pinag-uusapan at nagkakaroon ng karahasan, parang nababaliwala po yung karapatan po natin sa ating malayang pamamahayag at saka syempre sa ating buhay at ating kalayaan. Kaya sana finally maresolba po itong pagkakapatay kay Mima Alicia, and once and for all matuldukan sa pamamagitan po ng pagtukoy mismo sa mga mastermind. Ito po kasing sinasabi ng ating kapulisan ay mga gunman pa lamang po ito. Ito po yung mga mismong salarin sa pagpaslang kay Mima Alicia. At syempre, nagawa po nila yan perhaps
Dahil sa pera, ang mga gunman naman, mga gun for hire, yung iba nga po dyan sa maliit na halaga, papatusin na. No? Kaya dapat yung pinakautak ang matukoy po dito. Dahil pag hindi po nangyari yon, sigurado mauulit at mauulit po ito sa ibang mga kapwa po natin Pilipino. Kahapon o kagabi, iba't ibang personalidad po ang dumalo sa pakikiramay dito nga po sa burol ni Mima Alicia. At ang nakikita po ninyo ngayon ay ang post ni Senator Riza Ontiveros. Yung ibang mga personalidad na nandito, na lingkod bayan po natin sa ngayon ay eto, yung na medyo natakpan lamang ng camera pero si GM po yan. Ang General Manager po ng PCSO na si Mel Robles. Dumating din po si dating Senador Antonio Trillanes, magkasabay sila halos eh. No, hindi na lang nakita dito sa litrato na ipinost ni Senator Riza Ontiveros. Pero nandoon po si Senator Sonny Trillanes at nagkaroon din ako ng pagkakataon na makapagpa-selfie sa kanya, no. Kasi tinake ko na rin yung opportunity. Hindi ko ugali na magpakuha ng litrato sa manghingi ng selfie sa mga lingkod bayan po natin. Pero kagabi parang tinulak ako na paalis na si Senator Trillanes actually. No, nung dumating siya, pinakilala isa't isa ni Boss Mike hanggang sa dumating sa akin. Tapos inintroduce ko sarili ko. Ako po si Top 1. Oh, ikaw pala yun. Tapos naiya akong pa-selfie. Tapos paalis na siya. No, nung paalis na siya, bago lumabas ang pinto, nakiusap ako. Napagbigyan naman tayo. Kaya salamat kay dating Senator Trillanes. Pero kay Senator Riza Ontiveros, ang daming nagpapapicture sa kanya. Nahiya akong magpa-selfie. Anyway, bahagi po ng naging programa kagabi at kahapon ay ang eulogy o yung pagbabahagi ng mga mensahe ng mga nagmamahal sa Pumanaw. Isa po dyan si Undersecretary Claire Castro at nakakapanghinayang lamang dahil nung dumating ako, nakaalis na po siya. Pakinggan po natin ang tinig dito ni Yusek Claire o yung kanyang mga sinambit sa burol ni Mima Alicia, yung kanyang mensahe. And afterwards, meron pong ginawang tribute ang tropa nitong si Mima Alicia, ang Bengador. No? Madalas dito sila rin nagkakasama-sama na mag-live from time to time. Napapadaan ako dyan sa channel at pinapakinggan ko for a while. Tapos, lilipat na ako ulit. Ganun lang naman ako sa social media mga tol, more on mainstream kasi ako nanonood at naghahanap ng mga balita. Kaya sa mga kapwa natin content creator, nagdadaan ako, thumbs up. Huwag nyo kalimutan mag-thumbs up. Nagalaw ko yung camera natin. At isa yon sa mga hindi natin makakalimutan. Ito nga po, yung mga nagawa ni Mima Alicia para sa bayan, no? At partikular sa pagsuporta sa ating gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya na po natin panoorin at reaksyonan yan. Unahin lang po muna natin. Pero nandito rin naman si Yusek Claire. Unahin lang muna natin in particular itong mensahe niya. Isang sitwasyon, controversial din na kumbaga kinuha rin ni Lord. Naku, ispeto mo. Pinaasikaso yung welfare, everything, na hindi ito news. Hindi po kasi ang Pangulo tutulong para sa politika. Hindi po siya ganun. Hindi po siya pupunta sa lamay para magsuot ng jersey ng isang basketballista. Pagtulong po talaga, tulong. So, di ko na sasabihin ko sino pa yung mga tinulungan niya. Kasi baka pag nakita po yan sa na-broadcast siya, baka napagalihan ka na. Pero yun po, si Pangulo, so, ayan po, nakita po na na-broadcast nila. Anyway, nakita niyo naman po yung gaya ng Pangulo.
Si Mima kasi po ay hindi pa po kami personal na nakita. Pero tumatawag siya sa akin. Matawag siya sa akin, nangangumusta. At hindi ko siya pa personal na nakita sa briefing. So, kasi pag nakamit mo ko sa akin, na like DJ Byron, nandiyan. Pinaka-experience ko na, personally, yung briefing. Sabi ko siya na, masyado siya siyang busy eh. But anyway, syempre po, ang nangyari kay Mima, hindi po kasi pagka-vlogger, kahit hindi pa kami nakikita-kita. Alam niyo po yung feeling na, di ba, Miss Lovely? Pero ang tagal na nagpapagpunan, pero hindi pa nakikita ang personal. So, yun po yung ramdam ko, hindi lang kay Mima, kundi sa lahat ng vloggers na madalas ako i-content. Okay naman yung pinakontent, di ba? Walang problema. Kasi, mas na, Medyo hindi pala maliwanag yung audio no sa inyong end. Pero dito tingin ko maliwanag naman maya-maya kaya puntahan lang muna natin ito pong isang naiinggit yata kay Mima. Pwede bang magpalit na lamang kayo kung pwede lang ano? Sino yung tinutukoy ko? Itong walang hiyang si Maharlika. No, ginagawan pa ng issue yung burol ni Mima Alicia. Sa shared post nitong si JDB na hindi ko rin inabot kahapon, andun din siya eh. Ito yung pinuput up naman na issue nitong si Maharlika kaugnay po ng burol ni Mima Alicia. Sabi niya, ang walang hiyang Maharlika mukhang naiinggit kaya kung pwede lang, palit na lang kayo ni Mima, ikaw na lang ang paglalagakan ng ganitong pagpapahalaga ng tao, si Mima buhay tapos ikaw yung nakahiga dito. Confirmed, sabi ng walang hiyang si Maharlika, na ang Bangag Administration o taong bayan ang gumastos sa kabaong ng halimaw sa garapon. Grabe, no? Sabi ng Duting Jahas, umamin ang Bangag Trolls at pamilya ng halimaw na sa garapon na sina Bangag at Flood Control Princess, Charis, ang gumastos sa kabaong at food catering sa burol. Makikita sa litrato sa baba na ginastos ng Presidential Management Staff ang pera ng bayan para sa bulaklak ng halimaw sa garapon. Sira ulo, no, mga tol? No? Anong alam niya kung kaninong pera ang ginastos? Puting-puting ahas na naman siya. No? Eh, sabi nga ni JDB dito, inggitera. Kaya ang masasabi na lang natin, kung naiinggit ka, Maharlika, pwede naman, kung pwede lang sana, no? O kaya, pwede naman, pag namatay ka, tingnan natin kung ganyan din ang pagmamahal na ipapakita sa'yo ng publiko o ng mga sinusuportahan mong mga personalidad. Anyway, wag na tayong masyadong mag-dwell dyan. Nakita ko lamang kaya ko ipinaalam sa inyo kung gaano kademonyo itong si Maharlika. No? Ito na po. Sana maayos ang audio dito. Pero tingin ko maayos ang audio dito at mapakinggan natin yung tribute na ginawa ng Bengador dito po sa napakaraming nagmamahal na PBBM vlogger na si Mima Alicia. Sa ganon, mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Bakit naman ganun? Gantuson itong si Mima, no? No? Ang pinaka nakakalungkot dito, mga tol, putulin ko lang, ano, singit lang ako. Mag-emote lang tayo. Ang pinaka nakalulungkot dito, yung nawala sa kanyang pamilya. No? Kasi paano na ngayon yung buhay ng kanyang pamilya? Oo, may mga tulong na nakarating.
kahit umabot pa yan ng milyon, madaling ubusin ng pera, mga tol. No? Yung buhay ni Mima, kung hindi sa kanya nangyari ito, higit pa doon sana maibibigay niya sa pamilya niya. Biruin ninyo, ang daming nagagalit sa kanya ng mga hindi natin kapanalig sa politika. Pero kung titingnan nyo siya, isa siyang halimbawa na mabuting anak para sa kanyang pamilya at kapatid. Di ba? Biruin mo, sa edad niyang 24 anyos, nang siya'y napaslang, siya na yung pinaka-padre de pamilya. Ang daming mga nais ni Mima para sa kanyang pamilya, makapagtapos ng pag-aaral ng kanyang mga kapatid, mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Kinukwento nga ng nanay niya, kagabi yung kauuwi lang pala nito sa probinsya. No? Umuwi sa probinsya para makasama pansamantala yung kanyang pamilya, binigay yung mga pangangailangan nila doon. Tapos bumalik ng Manila para asigasuhin ng mga negosyong na-establish niya rito. Then, nagulat na lamang yung kanyang pamilya. Ganun na kagad yung nangyari kay Mima Alicia. Kaya, nakakalungkot talaga. Bakit nangyari ito? Isang kaibigan tunay, isang taong totoo, sa isang iglap lang kumuho ang mundo. Kami nagluluksa nang dahil sa'yo. Hindi ka namin malilimutan, Mima, tunay namin Hustisiya'y binigay sa'yo. Ipaglaban ka hanggang sa dulo. Hindi ka namin malilimutan, Mima, tunay namin hustisiya'y binigay sa'yo. Ipaglalaban ka hanggang sa dulo. Ipinaglaban mo ating taong bayan, ipinagtanggol mo ang katotohanan. Paglisan mo'y pagpisin sa aming puso, katarungan mo ay aming itatay. Hindi ka namin malilimutan, Mima, tunay namin kaibigan. Hustisya sa'yo. Ito yung video na buwisit ako ng todo, mga tol, nung pinapanood ko yan. Kasi hindi ko alam na may ganyang eksena pala sa vlog ni Mima. First time kong nakita yan ng senior ni Pebbles Talakera. By the way, nagkakaroon ngayon ng palitan ng pahayag sa social media si Pebbles at saka si Thea Tan. No?
hindi na muna natin pag-usapan yung tungkol dyan, pero sana wag naman lumala yung tampuhan, o kung hindi pa man tampuhan, sana hindi mauwi sa tampuhan yan sa pagitan ng si Thea Tan at saka si Pebbles Talakera. At going back nga, na-share ni Pebbles Talakera yung 7 months ago vlog na ito ni Mima. No? Naawa ako sa kanya kasi hindi ko akalain na ganun pala si Mima. I believe napakalakas ng personalidad niya eh. No, nung nagkausap kami sa Messenger, isang beses lang naman yun pero matagal. Chat lang, chat. Pinayuhan ko to, sabi ko sa kanya, bilang parang kuya mo na at dating pulis ako, mag-iingat ka lagi, no? Kung kaya mong i-limit yung sarili mo sa pagsasalita ng hindi masyadong brutal, yun talaga yung mga exact words, ano, gawin mo. Kasi baka makasuhan ka o kaya worse, pag-isipan ka ng hindi maganda ng mga nababanatan mo. Ano ang sagot ni Mima sa akin? Di siya natatakot, no? Basta tama daw yung kanyang ginagawa sa paniniwala niya, gagawin niya at sasabihin niya. Hindi na ako kumibo, hindi na ako nag-react doon sa sinabi niya. Kaya ang tingin ko sa kanya, napakalakas nung personalidad niya. Tapos makikita ko dito sa video niya kung saan nag-meltdown siya na winawalang hiya pala siya physically nung naging boyfriend niya, no? Sa mga manonood po natin dito na kalalakihan, wag na wag po tayong mananakit ng babae. Hindi nakakalalaki yun. Ha? Kahit galit kayo, pigilan nyo sarili ninyo. Hawakan nyo na lang sa kamay. Pero mo, sasaktan mo yung tao, walang kalaban-laban. Anong laban ng babae? Buti sana kung yung babae may kakayahan katulad ng mga MMA fighter dyan. O pagka yung mga fighter na yun nakababaihan, bugbugin mo, ewan ko kung kung saan ka malalagay. Pero eto si Mima, anong laban ito? Nung na-meet ko ito ng personal, hindi naman siya ganun kataasan. Ano? Tapos gugulpihin. Ako ng teteng na yan. Dapat doon sa lalaki na yon na kinasuhan ni Mima, kahit wala na si Mima, managot sa batas. Di pwede yun. Tapos nangangarap pa siya na makatapos ng criminology o nakagraduate na ba siya? Kung nakagraduate na siya, ibig sabihin may potential siyang makapasok sa serbisyo bilang uniformadong hanay ng gobyerno. Tapos ganun ang pag-uugali ng bubugbog ng babae. Hindi alam yung mali. Mima, tunay siya'y bibigay sa'yo. Ipaglalaban ka hanggang sa dulo. Pakinggan natin yung mga mensahe, no? Ay, walang boses. Siya si nakalimutan ko yung pangalan niya, sikat siya sa Facebook eh. Ang nanonood kasi dito yung kapatid ko eh, no? 30. Anong pangalan niya, tol? Mga tol? 30 Team? Tama ba? Team 30. Team 30. Yan. Siya si Team 30. Actually, di ko siya kilala, pero nakikita ko siya sa feed ko. Hindi lang ako masyadong nakakapanood sa kanya. Pero pagka nandito yung kapatid ko, yung may birthday ngayon, happy birthday sa iyo, tol, pinapakita niya sa akin yun. No, tol, ito pinapanood ko. Ang lupit din magsalita nito. Ayan, siya si Team 30. No, meron siyang 283,500
followers sa Facebook page po niya. Oy, James Saito Vlog, maraming salamat sa iyong super sticker. No need to send sticker na mga tol pero ganun pa man, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong blessing, maraming salamat tol James Saito Vlog. Yan, maraming salamat. Pakinggan po natin si Team Tarty. Ang pagkakaalam ko, umuwi pa siya para lamang dito sa burol ni Mima, no? Sa Hawaii pala siya nakabase. Nakakahirap ako kasi kapatid, may siya. Okay na sa kung nagkasakit siya, na-aksidente, mabilis po namin matagay. Hindi po tayo pipigil na ganun-ganun na lang po. Bilang kaibigan, nakikita po namin si Mima dito po ngayon, pero nakakainit ng ulo, nakakagod. Yung dasal naman po talaga yung kailangan para malma po tayo. Sana po, magtulungan po tayo na pagdasal si Mima at may managtututan. Kaya maraming salamat po kay Yossi Claire, dito po, kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Sandro Marcos, kasi sumakastak po dito. Maraming salamat po sa inyong pagpunta, sa mga vloggers po na first time ko makilala yung iba dito. Yung mga lolo at lola po natin, nag-effort pa po sila dito. Maraming salamat po. At bukas po, dito po ako mag-birthday po, kasama si Mima. Oy, happy birthday din pala dito kay Ballpoint, ano? Ka-birthday niya yung kapatid ko. Uy, dito. Eto mga tol, hindi ko inabot itong eksena na ito eh. Kasi dumating yata ako sa sanctuarium mga pasado alas 8 na ng gabi. Kasi nag-live pa tayo, di ba? Nireactionan pa natin yung katangahan ni Robin Padilla. Nireactionan pa natin yun. Katulad nung tangang nanonood na DDS dito sa atin. O, tuloy po tayo. Si Nyolo naman yung nagsasalita dito. So, hindi nyo maintindihan yung salita mga tol. Paano ko ba gagawin na maintindihan ninyo? Sandali, i-direct ako na sa StreamYard, ano? Subukan nating i-directa sa StreamYard. At kasi naka-speaker siya eh. Ito. Kung makilala yung iba dito, yung mga lolo at lola po natin, nag-effort pa po sila dito. Maraming salamat po. At bukas po, dito po ako mag-birthday po. Kasama si Mima. Talagang medyo mahirap pa yung audio, ano, mga tol, kasi nag-e-echo eh. Okay, tsagain na lang natin. Uy, dito. Late ka daw eh. Simple lang mo, mamaya namin. Hindi kasi kami po, mga simple lang tao lang din. Nag-apri po kami na... Tapos mamaya. Tapuan, bakit umuwi ka kaagad sa burol ni Mima? Actually, umalis ako doon alas 11 ng gabi. No, hindi naman kasi ako pwedeng manatili na magdamag dahil syempre may pamilya din ako at kailangan ko din maghanap buhay katulad po ng ginagawa natin ngayon. At ayoko naman pong mag-live doon po sa burol, ano. Unang-una, hindi po ako ganun kalapit kay Mima Alicia at parang inappropriate po para sa akin na doon po magsagawa ng live, no, ng live stream. Kaya yun ang dahilan kung bakit ako hindi makapagtagal doon. Pero tingin ko naman nakailang oras din ako, mga alas 8 hanggang alas 11. Mga 3 oras din na nakiramay tayo doon po sa pamilya. Ang nanay po ni Mima Alicia, ito pong nakatalikod eh. Ito, itong nakikita niyo, tinututukan ko ng mouse. Nakalimutan ko itanong yung first name niya. Nagkukwentuhan kami kahapon, hindi ko tanda yung name niya. Pero nakakagalak, ano? Kasi nagbida siya eh. Nagulat ako eh.
Sabi niya, dati kang pulis eh, pinapanood kita. Kaya sabi ko, sigurado na pinapapanood niya ako dahil alam niyang dati akong pulis. Salamat kay nanay sa nanay ni Mima Alicia, no? Pakinggan natin patuloy ito, mga tol. Sisa, mo lang yun. Hindi kasi po, nagulat na ako. Yung huling kasama ko si Mima, nagmali sa Singapore kami dahil nga, siyempre po, kahit pa paano. Kami po ang mga vlogger, magkakapatid po talaga kami. Yung turingan po namin talaga is sobra-sobra po. Yung minsan nga po, nagagalit kami, sana totoo yung bayaran, totoo na lang na marami ng milyon-milyon eh. Para makatravel kami buong mundo. Masarap sana nun. Pero hindi po eh. Kami po, naniniwala po lang po kami. Ayan po sila Yusek, si Madam Bago Pilipinas. Ay sila, maraming salamat sa inyo dahil si Mima po napakabuti. Makasingit lang bago tayo magkalimutan ha. Day 8 po ngayon ang impeachment trial ni Sara Duterte. Alas 2 po ng hapon yan magsisimula at isasalang dyan si Director Melvin Matibag bilang testigo ng prosecution. Kaya mamaya magkita-kita po tayo sa pagtutok po natin sa ika-8 araw ng impeachment trial ni Sara Duterte. Baka kasi nagkakalimutan tayo pero patuloy po natin pakinggan ang mga mensahe para kay Mima Alicia ng mga kapwa niya content creator dito. Yung tao po, baka mapagmahal sa na anak. And lahat po ng mga pera niya, nasa pamilya niya, lahat po ng pinagsisikap niya ay para sa pamilya niya. And nagulat nga po kami na nangyari ito, na hindi naman po dapat, kasi dapat mangyari yung mga ganitong bagay kasi wala po tayo. Kung naniniwala tayo sa Panginoon Diyos, hindi wala po tayong karapatang gumiling ng tao. And sana po, masolusyonan to Sinyolo yun dahil sobrang kawawa po yung kaibigan namin at nananawagan po kami sa inyo. Tulungan niyo po kami. Kasi masakit po sa amin to. Actually, nakakatawa kami last time, pero pag nandito, hindi na po eh. Kasi nandiyan na siya eh. Parang hindi pa nga po kayo makapaniwala. Sa pamilya po, maraming kasabay-sabay po natin pagtulungan nila kasi ito. Yun na lamang po. Salamat po. Isolo to. Ito si Chris Mulo. Sabi ko kaya boss mo, alam mo yung pagka kikitain nila hindi pa lang magpapakita lang sa amin. Si G.O.D.D. si Kanata. Sinusip pala. G.O.D. si Kanata. Kaya sabi ko kasi, minsan natin kasi nila si Yusek. Sabi ko, gusto ko makita si Yusek para makita ko naman kasi pinanood ko si Yusek. Kaya hindi ko alam na makikita ko pala si Yusek. Pag si Mima, ganyan na. Kung nangyari po kay Mima, masyado po akong na-apektuhan. Minsan nag-usap kasi kayo, minsan sa namin, easy. Pinangalala mo ako kasi may voice clip kasi ako doon na pinapangalanan ko siya na may halong parang huwag mo nang gawin. Basta, ayaw mo ano. Tapos nangyaring ganyan. Kaya nabibigot ako. Dapat di ba na naman sinabi. Top 1, DDS ba suspect bumaril kay Mima? Di po natin alam pero alam niyo mga tol, pinapanalangin ko na walang kulay politika ito, no? Ayokong isipin na isang DDS ang gumawa nito o kung sino man. Nandiyan na yan,
Sana malaman natin ng katotohanan, pero mayroon ng initial na impormasyon katulad ng sinabi kanina sa balita, mukhang sindikato ang gumawa, no? Perhaps baka pamilya na lang ni Mima ang magsasalita o kaya sila Boss Mike Cervera o mismong PNP. Ano ba yung circumstansya? Kasi ayoko manggaling sa akin mga tol, no? Kilala nyo naman ako dito. Ayokong magpabida sa mga impormasyon na nalalaman ko. Kung ano man yung nalalaman ko, tingin ko malalaman nyo rin yon kinalaunan, either sa ating kapulisan o mismo kina Boss Mike Cervera. Sabi ko sa kanya, magdaan siya. Wala ako nang mayayari sa kanya. Tapos ganyan. Hindi ko matanggap na siyempre kasama namin, maliit babae. Nakambusay sa alis sa kanya. Kaya talagang, ano sa akin? Sabi yun. Parang, ito yung, nasa masakit sa akin. Parang wala akong gusto rito kay Mima. Ang problema, nung nangyari sa kanya yan, parang masakit sa akin. Na-apektuhan ako. Actually, parang anxiety ako yung mga karang-araw. Hindi ako nakatulog. Walang minutong hindi ko siya naisip. So. Kaya sana, dalawin ko sana. Ang dinadasal ko nga, sabi ko nung nakaraan, sana man lang. Oh, sabi niya, Team 30 came home from the Middle East. Ganun ba? I thought from Hawaii. Kasi yun yung nabanggit niya kahapon. Anyway, salamat po sa impormasyon. Man lang siya. Sabi ko, bago siya madala sa Samar, sana man lang yung gumawa sa kanya dyan mahuli. Kasi dito siya nagawa ng krimen. Ayun, kung talagang sana bago siya malibing. Ganun, para medyo gumaan yung alam namin kasi ang hirap kasi ito mga nakarang araw kasi medyo na kasi yun din nangyari sa kaibigan namin. Nahirapan kami mag-vlog, kung ano sabihin na ganyan yung kaibigan namin na wala pang nangyari. Justisya. So yun po sana, yun ang dalangin ko. Lubin ko ng Panginoon na makuha niyo yung justisya. At sa, nakikiramay po ako, mga nanay. Sa inyo po. Iyan po namin. Nakikilala ko ako sa family ko na Alicia. Actually, si Alicia po talaga isa sa ano ko yan. Alam niyo po, pauwi ako ng Pilipinas. Sabi ko, mag-picture ako na Alicia. Sir Mike, can you know, sa akin po mga vlogger po, may Pangulo Marcos. Kasi bago namin po ako sa vlogging. Simula kasi na alam niyo naman lahat na ako isang DDS naman talaga. Pero dahil sa mga vlogger na ito na lumalaban para sa ating bansa, sila po ang naging inspirasyon ko para mabuksan din ang isipan ko sa katotohanan. Kasi Alicia Cabilongo, siya yung unang-unang babae ng vlogger na talagang ginawa ko. Nasaktan pa ako, nasabuhay pa ako nun. Ilang days na lang, gaya ko, si Sir Mike nagpunta na sa akin na party, makita tayo sa Manila. Hindi po ito yung, hindi something po yung matatla na. Pasensya na, hindi kami friend ni Alicia in real life. Pero bilang isang PBBM vlogger, parang naging pamilya ko na rin mga kapwa vlogger ko. Kaya napakahirap po tanggapin ang pagkamatay ni Alicia.
Okay na sana. Kung nagkasakit siya, na-aksidente, mabilis ko namin matanggap. Alam natin lahat na kumakalat ngayon sa social media, mga DDS. Yan, naka-record, makibig kayo. Justisya po yung hinihingi namin. Hindi ito karma. Krimen po ang nangyari kay Alicia. Hindi po yan dapat ginagawang katatawanan. Wala po na isang Pilipino na deserving patayin dahil sa kanyang pinaglalaban. Kahit anong kulay ka, kahit hindi ka, loyalist ka, pink ka, nilawag. Tama yung sinasabi ni Team Tarty, ano? Pero it appears now, ayon sa investigation ng PNP, mukhang hindi po ito politically related. No? At somehow, malungkot man yung pangyayari, pero kahit paano nakakagaang ng loob, no? Hindi kasi katanggap-tanggap talaga mga tol kapag papatayin ng isang Pilipino dahil lamang sa politika. No? Lalong hindi rin katanggap-tanggap itong ginawa kay Mima Alicia. Kasi lang may mga ang utak talaga kriminal, katulad po ng sindikato. No? Again, sana malutas ng ating kapulisan ang pinaka mahalaga sa lahat diyan. Yung gunman kasi given na yun eh. Sa dami po ng kaparaanan ngayon para ma-identify ang mga gun for hire, madali na yon para sa ating PNP. Ang medyo mahirap dyan at sana mapagtagumpayan nila kung sino yung nag-utos, sino yung mastermind na sinasabing sindikato. Kahit ano pa sabihin mo, ikaw ay isang Pilipino. Wala po karapatan na patayin ang mga tao na lumalaban at nagsasalita, naninindigan sa kung anong gusto niyang panindigan. Wala po ni isang Pilipino, sirpas na kaganyan. Kaya huwag na siyang gawin katatawanan sa social media. Alam niyo, nagagalit ako habang ako ay nasa aeroplano. Alam niyo ang chat ng mga DDS sa akin. Bakit hindi ka nag-vlog? Natatakot ka? Kasi si Mima Alicia namatay na. Di ako makapagmura eh. Gusto ko isa na magmura. Di ako mapagmura. Hindi mo ako natakot. Tandaan yung mga DDS, hindi mo kami titigil. Kung ano ang nasimulan ng aking isa sa iniidolo na vlogger, pagpapatuloy ko man din yun. Wala pong titigil. Wala. Kaya wag niyo sabihin na natatakot kami, ginagawa niyo pananakot sa amin ngayon. Hindi kami papatinag sa inyo. Alicia, papahinga ka na. Kami na lang yung tutuloy dito. Hindi mo na tayo makapagsabi, mag-sabi ako, sulitan ka na. Pero gusto kong pag-usap sa salamat kay Papa Arlene, kay Sir Mike. Si Sir Mike talaga nahiya ako kasi sinunod niya ako. Alas 4. Nung madaling araw. Tapos na-check ko na 5 na. Nahiya ako guys. Lang. Overtime. Overtime. Overtime pa rin lima. Thank you, Sir Mike. Kasi, si Sir Mike, siya po nagsundo, si Marlene, si Sir Mike, nag-accommodate talaga dito sa akin. Kasi alam niyo naman ako ay malayo talaga yung aking probinsya at wala ako natutuluyan dito. So, salamat po talaga. Picture tayo naman. So, ayun. Basta, Lima, sige lang. Pahinga ka ng gantay. Ha? Nag-miss ko yung minamahal. Hindi naman ko yan. No? So, yun, rest in peace. Sabay-sabay pa rin po tayong manawagan para sa hostisya, para hindi malis siya. Yun po, salamat. Ito si Lovely Granada, no? Isa sa mga magandang nangyari. Kumbaga, ito na lang yung Consuelo de Bobo eh, no? Na pagkakaisa dahil po sa pagpanaw ni Mima Alicia yung magkakaiba sa paniniwalang politika, no? Katulad si Lovely Granada, alam naman natin na kakamping po ito o dilaw. Pero salamat pa rin sa kanila sapagkat sinusuportahan nila ang ating Pangulo, ang gobyerno sa kasalukuyan. Wala silang choice. Otherwise, pag hindi nila sinuportahan, ang papalit si Sara Duterte eh.
Ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa kanila sapagkat anyway, si Mima naman pala saka ito pong grupo ni na Lovely Granada nagkasama-sama din, no, sa pagsusulong ng kandidatura ni Senator Kiko Pangilinan. Actually, nandun din dapat ako, mga tol. Kaso lang, mas minarapat ko na lamang na iboto na lang si Senator Kiko Pangilinan at hindi po siya ipangampanya. No? Kaya kung mapapansin po ninyo, hindi ko ipinangampanya si Senator Kiko Pangilinan. May sarili kasi akong reason nung mga panahong iyon na para sa akin, mas gusto ko mag-focus kay Secretary Benhur Abalos. Congratulations pa rin naman kay Senator Kiko dahil nanalo siya. Rest in peace, Mima, mula kay Susie. Maraming salamat po sa blessing. Maraming salamat po. Una-una nakikiramay po ako. Actually, nung nabalitaan ko, hindi talaga siya nag-sink in sa akin. So, tumawag ako kay Sir Nyoy. Tapos nung, kahit na sinabi niya na sa akin na yun yung nangyari. Actually, yung pagsalita niya, diba? Nag-loading ako. Nag-hang up. Parang si Yuki. Umiyak na lang eh. So, pinanood ko yung video ni Sir Alfred. Sabi ko, talagang wala ko sa si Mima. Actually, una kong napanood si Mima. Nakalimutan ko palang banggitin sa inyo mga tol, meron na po tayong bagong chief of staff, si General, ang commanding officer ng Philippine Army before his appointment as chief of staff, si General Antonio G. Naparet. Ibahagi ko lamang muna ito mga tol. No? Yan. Sinend pala sa akin to ni Yusek Claire kanina na wala sa loob ko. Congratulations po kay General Antonio G. Naparete. Tama ba yung pronunciation o Naparet? Naparete. Sabi po dito sa information shared by Department of National Defense, the Department of National Defense, upon the authority of President Ferdinand R. Marcos Jr., announces the appointment of Lieutenant General Antonio G. Naparete as the incoming Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines following the retirement of General Romeo S. Browner Jr. today. Lieutenant General Donald M. Gumiran, who is presently serving as the commander of the Western Mindanao Command, will take over to the helm of the Philippine Army as the commanding general. The DND congratulates Lieutenant General Naparete and Lieutenant General Gumiran on their appointments and looks forward to their leadership in upholding professionalism, excellence, and dedicated service to the Filipino people. Yan po, may bago na po tayong Chief of Staff at congratulations po sa ating bagong Chief of Staff na si General Naparete. Sa ngayon mga tol, panoorin nyo na lamang po ang kabuuan ng vlog po na ito na naka-upload sa Bengador YouTube channel. At sa ngayon, pansamantala na muna tayong maghiwa-hiwalay. See you later sa pagtutok po natin sa impeachment trial ni Sara Duterte Day 8 po, kung saan sasalang bilang testigo ng prosecution si Director Melvin Matibag. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.